Such a blessing to be with you once again this evening, and we praise the Lord for this opportunity for us to uh, be together and study His Word. So, as we begin our journey this evening, let us come to the Lord in prayer. Let us pray. Gracious and loving Father, as we gather in your presence today, we come with hearts open and spirits attuned to your voice. We thank you for the privilege of delving into the Word, exploring the depths of your truth, and uncovering the riches of your wisdom. Father, we lift to you our voices in praise and study your Word, and may your presence fill this place, transforming hearts and renewing minds. May your name be glorified in all that we say and do. We offer this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Once again, good evening sa bawat isa sa atin. We are privileged to once again study His Word. And this evening, ang pag-uusapan natin is the shield of faith. Kailangan pa ba nating mapaalalahanan na bilang mga mananampalataya, meron tayong kaaway, ang Diablo? He is seeking to defeat us in our worship, in our work for the Lord. All about us, we see evidence of work of Satan's forces. Araw-araw, sinisik niya na talagang magapi tayo in our innermost being para yung doubts natin, yung fears natin ay talagang paisabog sa ating mga puso. Dito sa passage sa pag-aaralan natin sa gabing ito, si Apostle Paul, he spiritualized yung iba't ibang pieces ng armor na suot ng isang Roman soldier. Lalong-lalo na pag siya ay lalaban sa isang battle. Sabi ni Apostle Paul na kailangan daw natin na gumawa more than professing our faith sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto daw natin na mabuhay victoriously in this world na dominated ng evil, kailangan daw natin isuot itong equipment na ito na kung saan pinrovide sa atin ng Panginoon. Pinrovide dito sa atin para ma-achieve natin yung victory. And hindi ito or ang kalooban ng Panginoon na tayo ay mabuhay sa failure or tayo ay magapi. And above all, kailangan natin isuot, i-utilize itong shield of faith nang sa gayon, magapi natin itong fiery darts ni Satan. Yung mga Roman soldiers, no, meron silang shield. At itong shield na ito is rectangular and formed of thin pieces of brass laced together with leather. So, yan ay tinahi ng ng leather. So, pinagtagpi-tagpi at tinahi. Ang purpose nito ay para maging protection, no, against sa mga arrows na kung saan ay pwede manggaling mula sa kaaway whether they are advancing or they are retreating, no? In warfare, doon sa mga nagde-defend ng kanilang position, kadalasan sila ay tinatamaan or sila yung tinitira ng arrow. No? So, sila yung pananggalang sa unahan. So, kung ikaw ay matatamaan ng arrow, no? At ito ay nilublob nila sa apoy, no? Yung injury na makakamtan mo is fatal talaga. So, yung magdidictate ng survival ng isang sundalo is dependent sa kanyang tinatawag na shield. Now, bilang mga mananampalataya, ano ba yung mga fiery darts ng devil na binabato sa atin? Lalong-lalo na ngayon. Ano ba yung shield of faith na kung saan magagamit natin ngayon para protektahan tayo mula dito sa flaming arrows na ito na siguradong makasisira sa atin? Number one, lahat tayo ay nagsisik ng shields. Yung trouble ng pagsisik ng shield ay kadalasan nakakonsentrate doon sa
hindi nakakapag-provide ng ultimate protection. Letter A, property. No? Property is a shield of great value. Pagka ikaw mayroong property, sometimes it provides a person with a degree of economic security and protection against poverty and need. Alam naman natin na ang mundo natin, no, sa mundong bibilangan natin, na tinitirhan natin, kailangan yung cash. But during this time, credit ang mahalaga sa atin, di ba? Yung iba, cashless na. So mahalaga ito sa atin. Maraming mga tao, they are dependent on their salaries, no? Para mag-provide ng cash sa kanila, ng credit sa kanila, trabaho. No? Yung iba nag-i-invest at nagtatry na increase pa yung kanilang net worth. Insurance serves as a shield against catastrophe. Uso-uso ngayon yung mga insurance, no? May mga nag-o-offer ng insurance at ito yung kanilang pananggalang sa possible catastrophes. Remember, 2 years ago, nagkaroon tayo ng catastrophe. 2 or 3 years ago. Nagkaroon tayo ng, 4 years ago. No? Nagkaroon tayo ng catastrophe. The biggest catastrophe na meron tayo marahil dito sa ating buhay, the pandemic. Marami sa atin ang walang trabaho. Marami ang nawalan ng hanap buhay. At marami sa kanila ang talagang nalugmok sa kahirapan. But many of those na ang naging shield nila, yung kanilang insurance, yung kanilang investments na meron sila, yung kanilang naitabi. Because people feel that they need a shield against something na kung saan ay magiging threat sa kanilang mga buhay. Pag pinag-usapan natin yung salita ng Panginoon, ang sabi ni Apostle Paul, kailangan daw natin itong iba't ibang shield na ito. No? Kailangan daw natin ang lahat ng bagay na ito. But most importantly, no, yung primary na kailangan natin in terms of physical protection, no? Yung mga physical protection na ito na meron tayo ay meron pang mas mahalaga. Ito yung tinatawag na spiritual protection. This spiritual protection, pag wala tayo nito, it can destroy yung ating spiritual life. No? So yan ang sabi ni Apostle Paul. Ang concern niya is about protecting yung kanyang physical from harm. 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 33. Pangalawa, the flaming arrows of Satan. The flaming arrows of Satan. Itong flaming arrows na ito, no, ay tumutuon doon sa ating spiritual protection. Mayroon tayong spiritual protection at ito yung tinutumbok nitong flaming arrows na ito. These flaming arrows are those that would destroy us as far as our spiritual life is concerned. We can be certain na ang devil, yung ating kaaway, ay talagang papana sa atin itong fiery arrows na ito. Talagang tayo ay tatargetin ng fiery arrows na ito. Haharapin natin itong fiery arrows of temptation para tayo ay gumawa ng masama. Para tayo ay maligaw ng landas. It is within the power and practice of the devil para i-tempt tayo in such a manner na malilid tayo astray unless we are on guard. Saang mga bagay? Immoral life. Matitempt tayo para gumawa tayo ng hindi mabuti. Na mamuhay tayo sa isang immoral na pamumuhay. Matitempt tayo para mabuhay ng dito sa secular world na to para mas maging materialistic tayo, para yung mga values natin ay maging kagaya ng mundong ito. We will be tempted to live only for the pleasure of the moment, no?
na i-enjoy lang natin kung ano yung mga bagay na meron dito. At hindi na natin isipin yung mga pangangailangan natin in the future, yung eternal life, yung buhay pagkatapos ng buhay na ito. Will be faced with fiery arrows of doubt. Doubt na magdudulot ng disappointment, na magdudulot ng despair. Since the beginning of time, itong si Satan, ang strategy niya ay para magtanim ng tanong sa ating puso at sa ating isipan concerning sa goodness ng ating Panginoon. Tatanungin niyo sa atin, bakit mabuti ba talaga ang Panginoon? Bakit niya hinahayaan na maka-experience ako ng ganitong mga bagay? Mabuti ba talaga ang Panginoon? Bakit niya inaalaw ang ganitong mga bagay na mangyari sa akin? No? Isa pa, He will cast doubts into our mind concerning our integrity. Of course, we will be reminded of our past. Pakasalanan tayo noon, may mga ginawa tayo, may mga failures tayo, paulit-ulit niyang ibabalik ito sa atin na magpapababa sa ating self-esteem at magko-question sa ating integrity at sa ating motivation, sa ating intention, sa ating ability patungo sa ibang mga tao. Satan will seek to destroy our faith. Pangalawa, we face the fiery arrow of discouragement. Sabi nga natin, si Satan, he is an accuser. I-accuse niya tayo sa mga bagay na hindi naman tayo responsible. He will accuse us of not being all that we ought to be. Yung mga bagay na dapat ginagawa natin. He will slander our character to our faces. Yung mga abilities natin, i-remind niya tayo ng mga past failures and mistakes natin. Pangatlo, we face the fiery arrows of personal disappointments. These disappointments will numb us. These disappointments will destroy us. Laging maglalagay ng harang, balakid sa ating daanan itong si Satan para i-disappoint tayo, para pigilan tayo na makamove forward tayo sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. We will face also fiery darts of disease, disabilities. Maraming pagkakataon yung mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, bigla sila makaka-experience ng karamdaman, di ba? Sabihin, bakit kung kailan ako sumunod sa Panginoon, doon pa ako nagkasakit, doon pa ako nawalan ng mahal sa buhay, doon pa ako nawalan ng mga possessions, ng ability, ng kakayanan, ng mga bagay-bagay. No? na na talagang pababagsakin tayo ng mga bagay na ito. The devil will give us false interpretation, explanations ng mga circumstances natin sa buhay. Minsan pala, binibigay ito ng Panginoon sa atin para maging humble tayo. Inaalaw ng Panginoon na tayo ay mawalan para mas mag-surrender tayo sa ating Panginoon. Kasama dyan yung mga physical injuries, no? Para hindi na tayo makakilos. Anong uri ng flaming arrow ang binabato sa iyo ni Satan? Ano yung mga bagay na tinatapon sa iyong muka sa mga oras na ito? Marahil ginagamit niya yung wealth, yung success, para ilure ka, para palayuin ka sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin, yung wealth, hindi yan kadalasan blessing ng Panginoon. It can be a gift from the underworld, from the evil, to lure us away from the path of righteousness and faithfulness. Pangatlong bagay, above all, taking the shield of faith. Ang declaration nitong si Apostle Paul na walang posibilidad ng victory sa struggle with evil unless i-utilize natin itong shield of faith sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga nauna sa atin, ng mga mananampalataya, ng heroes of faith, greatest people in God's name, no? Na-accomplish nila ang mga bagay na ito dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Jesus is our Lord. He is the pioneer and the perfecter of our faith, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2. No? Siya
ang namamagitan sa atin. Kung wala yung pananampalataya natin, it is impossible to please God, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. Pag hindi tayo maniniwala sa Panginoon, sa katotohanan ng Panginoon, sa faithfulness na ating Panginoon, it is a divine insult sa ating great Creator. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, no, na kailangan nilang magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Mark 11:22. Paano natin ma-develop itong great faith na ito na magsusustain sa atin at magpapatibay sa atin sa time of trials? Bilang mga mananampalataya, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Maniwala tayo with all our hearts that through faith, God will give the victory over all this worldly system na kung saan nabubuhay tayo. 1 John chapter 5 verse 4. Bawat isa sa atin kailangan natin ng pananampalataya. Ikaw, ako, sila. Ang emphasis ng Panginoon sa Matthew chapter 17 verse 19 to 20, kailangan nating i-utilize yung pananampalataya natin. Kahit na gatiting lang ang pananampalataya na ito, malaking bagay ang magagawa nito. Romans 10 chapter 17, faith comes by hearing and heeding to the word of God. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Panginoon. Kailangan natin basahin ang salita ng Panginoon para ma-nourish yung ating faith. Kailangan natin na makita yung great redemptive act ng Panginoon in the past as a picture of what He wants us to do in our present life, that we need to trust and obey Him. Kailangan natin saliksikin ang salita ng Panginoon para sa kanyang mga pangako, para sa kanyang mga ipinangako sa atin. At kailangan natin pakinggan yung still small voice ng Panginoon, ng banal na Espiritu, as He speaks to us through the passage of the Bible. Kung i-utilize natin yung shield of faith at ma-develop natin itong greater faith sa ating Panginoon, kailangan natin maging obedient sa ating Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon. Ang Panginoon ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon ay pagpapala sa lahat ng pagkakataon. Matthew chapter 3 verse 10 to 12. Doon sa mga hindi magdadala ng kanilang mga ikapo sa storehouse ng Panginoon, they are depriving themselves of the blessings of God. If we are to utilize this shield of faith and develop a greater faith, kailangan natin maging acquainted doon sa mga naka-experience ng mga pagpapala ng Panginoon. Doon sa mga tao na pinagtibay yung kanilang pananampalataya nang sa gayon, tayo ay makapagpalakasan. Sabi sa Hebrews chapter 11, faith's hall of faith. Ito yung mga tao na talagang naging matapat sa Panginoon. At ang chapter na ito ay nagbibigay sa atin ng example, ehemplo para ma-overcome natin at ma-accomplish natin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa atin dito sa kanyang kingdom. Ano na nagawa mo sa iyong pananampalataya? Nanampalataya ka na ba sa Panginoon? Magtiwala tayo sa Panginoon. Isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Isuko natin yung future natin sa Panginoon without fear. Let us pray. Lord, thank you for guiding us this time. Salamat, Panginoon, because we have this shield of faith na kung saan ang katotohanan ng inyong salita, Panginoon, ang magiging pananggalang namin, Panginoon, sa mga ibabato sa amin, Panginoon, ng kaaway. He will confuse us. He will throw dirt on our face. But we know for sure, Lord, with the shield of faith in us, alam namin, Panginoon, kayang-kaya naming pagtagumpayan ang mga trials na ito, ang mga temptations na ito. We thank you, dear Lord, for this time, and we bring back all the glory to your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.